Matinding pasabog naging laman ng social media ngayong araw matapos umani ng atensyon ang maaanghang na talumpati ni Tio Moreno laban kay Senadora Risa Hontiveros. Sa isang pampublikong pagtitipon, hindi nagpatumpik-tumpik si Moreno sa kanyang buhos ng kritikal patungkol sa mga paninindigan at kilos ng Senadora. Aniya, huwag kang pikon kung totoo ang sinasabi ng taong bayan. Isang pahayag na agad naging viral sa social media at iba't ibang online platforms. Sa nasabing talumpati, tinuligsa ni Tio Moreno ang umano'y pagiging selective ni Sen Hontiveros sa isyong kinakalampag, partikular na sa mga kontrobersiyang may kinalaman sa gobyerno at public funds. Idilin din ang umano'y pananahimik ng senadora sa ilang isyong hindi pabor sa kanyang political alliance. Dahil dito, umani ng samot-saring reaksyon mula sa publiko. May mga sumang-ayon at may mga nagsabing ito'y isa na namang atake ng politika. Samantala, hindi po nagbibigay ng opisyal na tugon si Senadora Hontiveros kaugnay ng mga pahayag ni Moreno. Gayunpaman, patuloy na meeting ang diskurso sa social media kung saan nagkakaroon ng masinsinang palitan ng opinyon ang mga taga-suporta ng dalawang panig. Patuloy namin tututukan ang isyong ito at ihati ng pinakabagong kaganapan dito lamang sa inyong pinagkakatiwalaang himpilan ng balita. At yan nga ang balita ang ating pakakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silip ng bagong balita dito lamang sa tunay na boses ng masa. Risa sa kanyang FB page, maging itong si Sir Banat Bay, nako bumanat na rin ho sa kanyang FB page. Pati itong si Senator Robin Padilla, meron na rin hong pahaging sa mga balat sibuyas na mga politiko. Pero bago ho natin pag-usapan yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Hayon na nga no, sa mga kasama natin dito sa PH Update na hindi pa nakasubscribe. Nako, kulang-kulang sa kalahati ng mga nanonood sa atin dito, hindi pa ho nakasubscribe. Not subscribe, nasa 45%. Pero yung mga nakasubscribe na nanonood, napakarami ho mga kababayan. Nasa 55.2% palakpakan. Sa mga hindi pa ho nakasubscribe, paabuti na ho natin ng 910,000 subscriber yan. Maraming salamat ho mga kababayan. Ayun na nga, umpisahan ho natin ang ating talakayan dito kay Sir Tio Moreno ha. Binakbakan ho talaga niya itong si Senator Risa at pupunta ho tayo doon sa FB page nitong si Ma'am Sasurgando Sasot at doon sa FB page nitong si Sir Banat Bay at pupunta din ho tayo dyan sa ano na yan, dyan sa naging press con kaninang umaga dyan sa Senado kaugnay ho sa impeachment nitong si VP Sara. Sa tingin ko itong si Attorney Reginald babanatan ho niya yung mga tagapagsalita diyan sa House of Representatives. Yan ho kasi ang tagapagsalita ng impeachment court. Yan si Attorney Reginald. Anong apelyido nito? Nakalimutan ko. Attorney walang pangalan. Tupalo na lang yung pangalan. Ito dito tayo kay Tio Moreno. Game. Hello friend. Kamusta ka friend? Nako. No? Risa tanas ka. Bad idea. Risa, bad idea. Yung ginawa mo, very, very bad idea. Kung ako sa'yo, nag-focus ka na lang kay alias Rene. Diba? Hinanap mo si alias Rene. Yung mga yan, pagka kinanti mo yan, naku, yari ka dyan. Oh. Wala kang puso. Ayaw mo mag-criticize. Kagagawan mo yan. Tanim ka ng fake witness. Tapos ngayon na we criticize you. Kakasuhan mo kami. Risa tanas ka tayo. Bastos tong mama na to. Bastos tong Tio Moreno. Masyadong bulgar. Sen Risa tanas ka daw. Pikon na sa tingin ko. Sabi nga dun sa mga napabasa ko, di na raw siya naligo eh. Yung tipong madaling araw pa lang daw, yung dating parang nandun na siya sa entrada ng NBI eh. Yung tipong maaga siya dun sa NBI. Kain ka na lang ito kangkong chips. Correct. Buti pa magpaganda ka dito sa Laxmed, Risa Satanas.
Risa, wrong move sabihin ko sa'yo. Ganito kasi yan, Risa. Dapat talaga, ang kalaban mo lang dito, si alias Rene. Imbis na hindi ka na nagdagdag ng kalaban mo, dinagdagan mo pa. Nasa defensive mode ka na nga. Di ba siya nasa defensive mode dito sa issue na to? Wala ho siya kumbaga siya ang binibira dito. Imbis na, piliin natin yung mga laban natin. Kasi pagka kinasuhan natin yung mga vlogger na yan, sigurado mamaya't mayain tayo ng mga yan. Hindi mo ba kinonsidera yon ng inyong legal team? Yung yung taga-abot mo ng index card? Hindi ba nila kinonsidera yon? Na, sige focus muna tayo kay alias Rene. Hayaan nyo muna yung mga vlogger na yan. Pagpipiestahan ako niyan kung sakaling isinama ko. At yun na nga nangyayari dito. Ngayon, biglang ilinabas yung issue ng mga sabungero, yung antag dito, missing sabungero, yung whistleblower, lumantad na. Para tabunan tong issue ni Risa? Naku, malabo yan. Pero kung hindi mo sinama yung mga vlogger, malamang sa malamang. Ito, kasi medyo, natin yan, gabay natin ng konti yung social media. Diyan sa pag-angat, yung pag-init ng issue ng mga nawawalang sabungero, merong tsansa na kahit papaano matabunan itong issue nitong si alias Rene. Kaso patola ka. Anak ng tokwa, tinanong ka lang ng mga vlogger, pinagkakasuhan mo. Punta na ho tayo dito kay Ma'am Shas Roganto Sasot. Alamin ho natin kung ano sagot niya dito kay Risa Hontiveros. Ito mga kababayan, kinuha na no ng comment reaction itong si Ma'am Shas Roganto Sasot ng GMA. Napakalupit ho ng sagot niya dito kasi nga naman ang tanong dito kung kakasuhan mo yung mga malalaking vlogger, yung mga kilalang personalidad sa social media dahil diyan sa pagsishare ng video na yan, itong si Ma'am Crisette, di nga niya sinare, di ba? Dapat pala ikasuhan mo rin ng GMA News kasi sinare din naman nila yan Di ba? Bakit mga vlogger lang? Karamihan ng mga ng mga social ng mga mainstream media pinalabas din naman yan. Kumuha sila ng clip dyan sa video na yan, itong si alias Rene. May inano pa nga siya, mula sa YouTube channel ni Pagtanggol Valiente, Di ba? Linagay pa nga dyan kung saan nanggaling yung video. Bakit mga vlogger lang? Yun ang tanong doon. Ito ang sagot nitong si Ma'am Shas Roganto Sasot, dyan sa email na yan ng GMA News. Dear GMA News, thanks for asking for my comment. Here it is. I only learned about the video from GMA News 7. It is libelous to share it. Then what's good for the gander must good for GMA. Ibang klase talagang bumanat tong si Ma'am Shas Roganto Sasot. Tama nga naman mga kababayan. Kung kinasuhan yung mga nag-share o nagkomento o tinag itong si Senator Risa Hontiveros para tanungin siya doon sa particular na issue na yon, dapat pag-aralan din ng kampo nitong si Senator Risa kung sasampahan nila ng kanso ang GMA at lahat ng network na nagpalabas ng video na yan, nitong si alias Rene. Kasi ganito ho yan mga kababayan. Hindi ho natin pinag-uusapan dito. Nagsalita ang video, hindi lumabas yung video, kinote nila itong si alias Rene base doon sa sinabi niya doon sa video. Pare-parehas lang ho yung mga kababayan. Di ba? Kasi hindi nila pinagsalita dyan si alias Rene. Pero sinasabi ng reporter yung sinabi ni alias Rene doon sa kanyang video. Yun. So wala ho yung kaibahan doon sa ginawa ng mga vlogger. Ang tanong ho ng ating mga kababayan, Senator Risa, bakit mga vlogger lang ang ginasuhan mo? Bakit hindi nyo tinira yung mga mainstream media at yung abogado na nanghahamon sa inyo, nakasuhan nyo siya? Etong si Attorney Ferdy Topacio, ano ho bang nangyari, Senator Risa, di ba? Yun ang problema ho natin dito mga kababayan. Ito naman itong si Sir Banat Bay. Nako, ito matapang to Ito, palakpakan muna natin itong si Sir Banat Bay. Ito Ika nga, luto ang pusod nito Ito. Hontiveros, if you think
You can scare me, think again. You just fueled me. Yari kayo dyan. Mamaya, abangan natin. Abangan natin yung video nitong si Sir Banat Bay. Tingnan natin kung ano yung mga birada niya dito kay Senator Risa. Ha? Chine-check ko kasi natin. Chine-check natin yung mga FB page ng mga iniidolo nating vlogger. Tapos ito, Risa, equals hypocrite. Ito ang post nitong si Senator Robin 3 hours ago 3 hours ago ito. Kay Senator Robin Padilla ito. Kapag kayo nagrereklamo, pinapakinggan namin kayo. Dahil sabi nyo, freedom of expression and at speech. Pero kapag kayo naman ang inireklamo, tatakutin nyo ng kaso. Yan, ganyan na ganyan ho. Ganyan na ganyan ho ang ginawa nitong si Risa Hontiveros. Ang kalayaan ng iba, pambihira talaga. Practice what you speech. Sa lagay ho na yan, gusto pa hong i-criminalize nitong si Risa ang tawag dito, ang cyber libel. I-decriminalize. Gusto niyang i-decriminalize ang libel kung di ho tayo nagkakamali. Meron ho tayong nabasang ganun. Sa lagay na yan nagkomento lang ho itong mga vlogger na to, ayan, itong si Sir Banat Bay, doon sa videong ilinabas itong si Alias Rene. Parang nagtatanong, Senator Risa, totoo ba to? Ano ba tong issue na to na lumalabas na kesyo ganito daw, 1 milyon, mahigit 1 milyon. 'Di ba? Maraming tanong kahit tayo dito sa PH Update kasi hindi ho malinaw. Ngayon, imbis na latagan tayo ng talagang ebidensya na madidiin, etong si Alias Rene na sinungaling siya, linabasan ho tayo, puro mga screenshot. Ano tayo, mga bata? Ilabas mo sa amin, Senator Risa. Merong CCTV ang opisina mo. Huwag mong ilagyan ng audio, yung pabalik-balik. Sabihin mo, eto, December 2023. Ayan kita nyo yan Diba? December 2023 yan. January 2024, nag-umpisa na ang Diba? Labasan nyo ho kami ng mga resibo. Yung totoong resibo, hindi screenshot. Kalukuhan yung screenshot. Yan mga kababayan. Isusunod doon natin dito yung kay Ma'am Joy. Tingnan natin kung ano yung mga birada niya dito kay Senator Risa. Kaugnay dito sa issue na to. Ngayon naman, siyempre, kailangan ho muna nating mag-update diyan sa Senado dahil marami na hong nagtatanong kung kumusta na ang impeachment. Siyempre, yung taga-House of Representatives, mga sintu-sintu yung mga tagapagsalita nila doon Dito ho tayo kay attorney. Ito tagapagsalita ho ito ng Korte Suprema, kaya mas ito, kumbaga, mas kapani-paniwala. Diba, Senator Risa? Relax ka lang. Mali yung shot call na yun. Ako nagsasabi niya, mali yung shot call kasi hindi mo naman kalaban yung mga vlogger Nagtatanong lang yung mga vlogger. Pagka linabasan mo ng ebidensya yung mga vlogger, binara mo sila, ayan ebidensya, manahimik kayo ngayon. Sigurado mananahimik sila kasi linabasan mo ng ebidensya. Ano linabas mo ebidensya? Ebidensya doon, mga CCTV footage, yung email, na totoong email, yung gumagalaw, hindi screenshot, kalokohan yung screenshot na yon. Diba? CCTV footage na nagpabalik-balik, ilabas nyo huyang mga yan. Kaso ang hirap nito, pagka linabasan tayo ng CCTV, baka makita natin si Torre, makita natin ang US Embassy, makita natin yung mga tauhan nitong si Lagdameo, di ba? Baka hindi natin sinasabi na nandun sila sa CCTV. Kaya baka siguro hindi makapaglabas ng CCTV etong si Risa Hontiveros dahil base doon sa mga revelasyon etong si Alias Rene, yung mga individual daw na nabanggit natin na yon, di umano, yun ang mga kamiting niya nung kasagsagan nung KOJCC. Di ba? Yun yung mga kababayan. Baka hanggang screenshot lang talaga si Risa dahil kung sakaling maglabas siya ng CCTV footage, mabibisto siya lalo. O kaya naman, hamunin natin tong si Senator Risa. Labasan nyo ho, pahiyaan nyo ho yung mga vlogger. Pahiyaan nyo ho yung mga nagsasabi na binayaran mo itong may ibang vlogger dyan. Ganito yan si Atty. Ferdy Topacio nga. Diba? Ipahiyaan nyo ho kami lahat. Isama na ako. Labas ho kayo ng totoong ebidensya. Labas ho kayo ng, ang tawag dito, yung email.
Hindi yung screenshot. Labasan nyo kami ng CCTV footage. Yung mga naging pagpupulong nyo, yung mga naging picture taking, alang naman nag-picture taking kayo. Di ba? Yung sigurado may picture taking yan. Oh, labasan nyo kami ng picture taking. Huwag yung puro laway yan lalatag nyo sa amin. Wala akong maniniwala dyan. Dito na ho tayo sa tagapagsalita ng impeachment court. Impeachment case of Vice President Sara Duterte. The specific certifications being required from the House are all part of the effort to guarantee procedural legitimacy and to uphold constitutional standards. These certification procedures should not be seen as traps or measures to impede, but these certification processes help prevent any legal impediment or challenges or technicalities that could undermine the impeachment process once it starts rolling and to uphold the proceedings' integrity. So, the disrespect... Itong si Attorney Reggie Tonggol, ha? Palakpakan mo natin itong si Attorney Reggie Tonggol. Oh. Siya ang ating papakinggan dito. Feeling ko medyo na tong si Attorney, di na lahat sasagutin niya kasi naranasan niya na yung kakups ng mga dyan, mga reporter, di ba? Tanong sila ng tanong, Attorney, ganito, ganyan, ganito, ganyan. Maya-maya pag nag-report sila, baka, teka, ba't iba to? Ba't biglang tinutulungan ko na itong si Sara Duterte, di ba? Na aning tong si Attorney Reggie eh. Teka lang, tinanong niyo ako. Ngayon sumagot ako, bigla tinutulungan ko. mga din yan. Yung mga reporter dyan sa Senado, di ba? Kaya ayaw natin marinig yung mga tanong nila. Ang kukups nila sa totoo lang. For or attempts to undermine the impeachment court processes, threaten the independence and credibility of the court, and jeopardizes public trust on the process itself. We therefore encourage the public and all involved parties to participate constructively and respectfully in the legal discussions without insinuating any malice on the court. So we will be able to take questions po. Sir, actually, yun din yung tanong ko. Pero basically, yung sabi ni Congressman Jokno, no, if Congress will designate prosecutors to the panel, that is already a very clear indication that they want to proceed with the case. So parang wala nang need for another certification communicating that they want to pursue the impeachment trial. Actually, yung pag-authorize ng mga House prosecutors, no, pagbibigay ng authority, I think it will also be contained in a resolution because as you know, the Congress is a collegial body and it can only act collegially through its parliamentary procedures such as passing of a resolution or a bill. So I think since there's already going to be that process of authorizing the prosecutors, so magandang isabay na lang rin po yung resolution na yon. At pwede naman nakalakip yun doon sa isang resolution lang. Pero sinasabi po ni Congressman Jokno, the fact na mag-e-elect sila ng prosecutors, hindi raw ba enough na yon na communication na gusto nilang ituloy yung impeachment trial po at hindi na kailangan ng hiwalay na certification? Well, if that is the position po of the House prosecutors, then we will just await whatever filing that they will make in due time once they convene the 20th Congress. As far as you're concerned, attorney, hindi enough yung pag-elect po na ng prosecutors. Kailangan maghiwalay na communication na nagsasabing gusto namin ituloy itong impeachment trial na to. Well, the question should be asked again, how will that election or authorization of the House prosecutors will happen? Paano sila ma-authorize? In what kind of action? Is it just a letter from the Speaker? Or is it a formal authorization coming from the plenary of Congress itself? So, wala naman tayong question na gagawin yon at naniniwala tayo sa kakayanan naman ng House of Representatives at sinabi na rin naman ng Speaker of the House na they will comply. So, I don't see any problem in na pagsabayin na yon, no? Hindi, mga kasi yan, attorney. Yung mga reporter dyan, maraming problema dyan. Wala nang problema, ginagawang pa nila ng problema para sa bagay, meron silang ika nga, for soundbite purpose, attorney. Ganun lang yan. Sir. Follow up lang po.
Sorry. Sir, follow up lang doon sa yung sa prosecutors. Kailangan pa ba talaga ng plenary action? Kailangan pa aprobahan ng House plenary yung mga prosecutors na papalit? Well, because nga collegial body ang Congress, no? How do they actually authorize somebody? No, like for example, in a corporation, kapag corporation 'yan, para yung isang tao ay ma-authorize to represent the corporation, then the board of directors has to come up with a board resolution and the corporate secretary will have to come up with a secretary certificate. So, in any collegial body, ganun po may memorialize yung authority to be given to any person. So, as a collegial body, Congress as a collegial body is expected to also do the same. So, ako po, basic lang naman po yun, no? Kung meron pong other way na gagawin po sila, then tingnan na lang po natin kung ano po yung ipapasa nila and then let the impeachment court decide on the sufficiency of their compliance or submissions. Sir, si Senator Risa Hontiveros po parang nananawagan na kailangan na pong manumpa na raw yung mga bagong senador sa 28th Congress. Maybe get your comment lang. Highlight lang po natin, no, na as of today po, 6 out of the 11 major steps outlined in the procedural framework or that accounts for 55% of the entire process has already been accomplished by the impeachment court. Kung makikita nyo rin po doon, no, sa proseso na yon, nandoon yung pag-swear in ng ating mga senator judges. So, yung call po for swearing in of the senator judges will need to depend on the existence of a presiding officer or a Senate president. Kasi po, ang senator judges will have to take their oath before the presiding officer. And as you know po, if one Congress adjourns and another begins, the Senate President, no, is going to be elected or re-elected again. So, kailangan po natin hintayin kung kanino pong manunumpa. Ayaw po ng presiding officer na magkaroon ng question doon sa proseso or sa step na yon ng panunumpa na maaari pang ma-question at magkaroon ng legal impediments kapag nagpatuloy na po yung proseso. So gusto ng presiding officer as a matter of prudence and diligence na gawin na lamang po yon kapag nag-elect na po ng Senate President na tumatayong presiding officer ng impeachment court ang 20th Congress. Sir, hindi ho ba considered continuing yung powers ni SPGs considering hindi naman po nag-expire yung term niya nito? And that's one school of thought, no? Tama yung school of thought na yan. And there is another school of thought na hindi rin continuing kasi nga may adjournment nga, no? And if you see the parliamentary processes doon sa rules ng Senate as legislative body, gano'n na nangyayari. Sa first day, nag-e-elect sila ng Senate President or kino-confirm nila yung election nung nakaupong Senate President. So, because of that procedure in the Senate rules, then there might also be another school of thought who would say otherwise, contrary to your school of thought. So yun yung ayaw na nating mapagdebatehan pa pagdating ng convening on July 29. Kasi gusto na nating kung ano na lang yung mga urgent matters na nakahain, katulad ng pag-join ng issues already na sinasabi din ni Congresswoman De Lima, no, na-joined na yung issues. So, dahil joined na yung issues, then the impeachment court can already proceed and act accordingly based on the next steps in the process. Sir, so the earliest that the new senator judges can take oath ay July 29, sir, after maka-elect ng July 28, whether or not sa SPGs yun? Tama po, kasi alam na po naman natin na yung July 28 is just a ceremonial opening of Congress. Medyo busy yung mga senator judges doon at saka yung ating House din. So, only after that maaaring mangyari yon. Sir, medyo clarify ko lang to. Ibig sabihin, sir, balik ako yung sa certification po to proceed, kailangan nilang isubmit plus yung authorization ng bagong mga prosecutors? Ano po? Yes. Because so correct. Dalawang compliance. Yung sa House Prosecute, sabi ko nga, pwede na siguro nilang isabay yun dahil gagawin na rin naman nila isang proseso. So, as a matter of efficiency, then the House may elect whatever they want to do
on how to comply with those two processes. Kasi nga yung authority rin ng House prosecutors ng 19th Congress has already ended when the 19th Congress adjourned. So there needs to be another authorization from the 20th Congress of the new set of House prosecutors. Attorney, how will you explain the impeachment court being a continuing body outside of legislative matters and processes when in fact it again requires plenary action para po doon sa pag-reconvene ng court and pag-oath po ng mga senators, senator judges? Because nakasalalay po yung presiding officer doon sa kung sino yung magiging Senate President. Yun lang yung sagot doon, no? Kung walang ganong proseso, then baka tama rin yung school of thought mo na dapat magpatuloy. Pero kung may mga magsasabi rin sa iyo na school of thought na baka hindi. So para hindi na lang ma-question yun, due diligence and prudence requires the presiding officer not to anymore overstep, no? So that his actions will not be questioned. Kaya kung makikita niyo po ang galaw ng Senate President o ng presiding officer mula Pebrero, napakaingat. Kasi nga, lagi nga sinasabi dito since February, ayaw niya na ng legal hurdles na maiakyat pa sa Supreme Court, etc. Kasi para gusto nating tuloy-tuloy na lang. Pero Attorney, does that contradict yung perceived na concept that the impeachment court is independent from the legislative process? That is a good legal theory. Again, hindi natin alam because this is the first time in history na magkakaroon ng crossover o yung proseso mula sa 90th to 20th Congress. So, hindi alam natin kung ano talaga yung sagot dyan sa katanungan mo. Pero kung titingnan mo, we would rather err on the side of safety rather than on the side of questions and doubts. To clarify, right now, walang powers si SP bilang presiding officer of the impeachment court? That is one school of thought na kino-consider rin ni presiding officer. Another school of thought nga, yung meron pa rin na continuing body. So because of the precarious situation na kailangan mag-elect ang 20th Congress, so iniisip na lang ni SP para wala ng legal question, then wag na muna. Hintayin na lang natin yung 20th Congress na maipanganak at mag-convene. So, bali, yung stand po ng impeachment court sa ngayon, wala dun sa dalawang yun? Hindi po namimili yung impeachment court dun sa dalawang schools of thought? For more now? More of doon sa school of thought na base sa Senate rules nga, no, consistent with the Senate rules as a legislative body, it is trying to balance that. At dahil nga kailangan mag-elect ng Senate President, malamang yung presiding officer din mawawalan ng kapangyarihan. So yun. So it is the safest position as of now because it has a basis in the Senate legislative rules. Attorney. However, sabi ko nga sa inyo, no, this is an ongoing conversation with the public. So lahat naman po ng senator judges, no, whether they like it or not, nakikinig naman po yan at nagmamonitor po. So lahat po ng mga legal theories, lahat ng mga comments and opinions ng iba't ibang mga abogado at mga constitutionalists, kino-consider naman po yan. So if the people will be able to proffer persuasive argument towards the convening or swearing in earlier, siguro baka makonsider yun. But as of now, the presiding officer would like to err on the side of safety and consistent with the spirit behind the Senate legislative rules. Attorney, following your arguments on Dexter po, dun sa pag-required din sa House of Representatives, hindi ba imperative din?
Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!